Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung lingkod ay Freddy sa Facebook, Facebook/Freddy, at sa YouTube channel at Pilipino sa America Blog YouTube channel. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe lang po. Just press the red button below and it's all free, and you could immediately subscribe to my channel and really appreciate it. At kung pwede kayong mag-comment, ilagay po lang ninyo sa Filipino or sa English. Okay? At bigyan niyo po ako ng big likes. Okay? Ako po ay dito sa Amerika at malaki yun itutulong ng mga US Filipino rito sa Amerika, dyan sa Pilipinas. Sapagkat estimated namin ngayon per central bank data, aabot kami ng 40 billion US dollars ang aming dollar remittances dyan sa Pilipinas, with only a few days left for the year 2023. The last that we have was last October 2023. Umaabot na ho ng 30 billion US dollar. Okay, malaking bagay ho yan sa economy ng Pilipinas. Okay? Ngayon, ang aking ang topic content ko for today is about ang Philippine budget for 2024 was already approved by both the Congress and the Senate, and it was signed into law. The budget for 2024 by no other than the President of the Republic of the Philippines, President Bongbong Marcos Jr., without any single veto. Ayan po. At ang na-approve budget is about 5.768 trillion pesos, or equivalent to 103 billion US dollar. Ang AFP po ay nakatanggap ng 285.69. Defense pala to, defense. Okay? Ang sa AFP o Armed Forces of the Philippines ay 221.6 billion peso. Ayan po. Ang ito ay nahahati, yung 221.6 billion pesos ay broken into Philippine Air Force, Philippine Navy, and Philippine Army. Yan po. Yan po ang broken. Ang Philippine Coast Guard ay nasa under yan ng DOTR. Okay? Okay. Ang pangalawa po ay itong napabalitang magandang balita, no? Excuse me. Peaceful solution sa West Philippine Sea. Gusto ng business group. Ito ay binubuo ng Filipino-Chinese. At ang mga Filipino-Chinese naman ay mga businessman group. Ito yung mga bumubuo ng Chamber of Commerce dyan sa Pilipinas. At sila ay neutral sa labanan ng Pilipinas at ng China, na patuloy na nagbubuli at nanindigan ng China na talagang hindi nila titigilan ang Pilipinas sa pambubuli until such time na we say surrender. No. Nanindigan po ang ating Pangulo, never an inch of our territory will be given to China. Yan po ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sino ba itong mga vloggers, kapwa naming vloggers at mga Pilipino na pro-Duterte, na pro-China sila? Yan po. Mga pro-China yung mga yan. Dami ho na lumilista sa akin. Nililista ko yan sasagutin ko yan sa isang vlog ko. Ipapaliwanag ko kasi nagagamit sila ng China as propaganda na hindi naman talaga aminin ng China, na nangihimasok sila sa destabilization ng gobyerno dyan sa Pilipinas. At ito ay pinangunguna mismo ng Vice President Sara Duterte. Puno. At makikita naman yun na hindi siya nagko-comment. Tahimik lang siya. Pero ngayon, lumalaban na siya at nagsasalita na siya laban
sa administrasyong Marcos na lumalaban sa China. Ayaw nila, gusto nila ay pro-China sila. Hindi nga sila nagko-comment sa sa Amerika eh. Ayaw nila sa Amerika. Kayo ba mga taga Davao? Taga Mindanao? Gusto ba nyo sa China? Sagutin nyo lang nyo dito sa comment section. At kayong mga taga Luzon at Bisaya, mag-comment din kayo dito sa baba. Pro-America ba kayo o pro-China? Kasi pag sinabi nyo pro-America, Pilipinas yan. Pag sinabing pro-China, China lang yan. Ganun po yan. Okay? So, kailangan nating tulungan ang ating pamahalaan ng gobyerno ni ating Pangulong President Bongbong Marcos Jr. na nagsusumigasig na mapa-improve at ang ating edukasyon ay mapa-improve. Kasi wala akong ginagawa itong si Vice President Sara Duterte. Katunayan, tayo po ang last sa mga survey among 80 countries. The last position in reading comprehension in English on the age of 15 to 16. Ito po ay mga senior high school na hindi makapagsalita ng English. Kaya yung mga college graduate dyan, hindi nga makasalita ng English. Totoo ba? Kukunti lang ang mga nakakapagsalita ng mga English dyan. Fluency or even articulate. Okay? Like Ateneo de Manila, La Salle, San Beda, yan ang mga magagaling na eskwelahan. And some from UP. Ang PMA natin, katulad ni Senator Bato de la Rosa, ano ba nangyari? Senator, general ka pa naman, kakaya ka. At lalo na itong si Senator Robin Hood Padilla. Okay? Senator Amy, kapatid mo, ang si Bongbong Marcos Jr., bakit dumidistansya ka? Okay. At ito ay may bigay ko din natin ang ating full support sa Speaker Martin Romualdez Jr. Martin Romualdez, okay, Junior ba? Okay, siya po ang Speaker of the House na nangako na tuloy-tuloy ang suporta sa Armed Forces of the Philippines. At ito ay malaking kasiyahan sa lahat ng mga Pilipino sapagkat hindi pumapayag ang ating Pangulo na ibigay sa China ang kahit a single inch of our territory. Hindi katulad ng nakaraang presidente, si Digong Duterte. Okay, don't patrol in the West Philippine Sea. Ngayon, panay na panay ang ating patrolya sa West Philippine Sea. Sapagkat atin yan. Ang mga mangingisda natin ay nakikinabang dyan. Diyan kumukuha na ikabubuhay ang mga libo-libong na mga mangingisda dyan sa dalampasigan ng West Philippine Sea hanggang Palawan. Okay? Sana ay inyong tunghayan ang mga susunod na kabanata sapagkat kailangan maging vocal tayo. Kung hindi kayo magiging vocal, sino susuporta sa ating gobyerno? Kayo, mga Pilipino, dyan sa Pilipinas. At kami rito sa Amerika ay tuluyan sumusuporta, tuloy-tuloy suporta namin dyan sa Pilipinas, lalo na sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Okay? In God we trust, never hold your peace.